Naghahanap ka ba ng mga taong magtatayo ng bahay mo? Karpintero, mason, welder, at iba pa. Pero ano nga ba ang mas magandang diskarte sa pagpapagawa ng bahay? Arawan ba or pakyawan? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video ito. Hi! Andito na naman ang iyong Kuya Architect para sa isa na namang bidyong makakatulong, especially kung nagpapatayo ka ng bahay. Para sa mga useful tips and information about house design, iba't ibang materyales na pwede mong gamitin, mga diskarte kung paano ka makakatipid sa construction, at iba pang helpful contents na related dito. Huwag mag-alangang mag-subscribe dito sa ating channel at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So, sa ating video ngayon ay pag-uusapan natin ang mga advantages at disadvantages sa dalawa sa pinaka-common na pamamaraan ng pagtatayong bahay. So, ano nga bang mas maganda? Arawan ba or pakyawan? Ba ang mga pros and cons nila? Tara, pag-usapan natin. So, una ang arawan. Ito ang pagpapatrabaho na ibig sabihin na ang sweldo ay nakabase sa ilang araw na tapos ang iyong pinapagawa. By days ang kwenta ng sahod ng mga workers mo. So, pag-usapan naman natin ang advantages at mga issues na maaari mong ma-encounter kung arawan ang iyong pipiliin sa pagpapagawa ng bahay. Unahin natin ang mga advantages nito. Na ito ay mas flexible. Sabihin, mas kontrolado mo ang gastos. Hindi ka obligadong magbayad ng fixed amount dahil nga arawan ang pagbase ng pagbabayad mo sa kanilang trabaho. Kung maubusan ka ng pera, let's say, gagamitin mo ito sa ibang bagay sa mga emergency. Well, pwede mong ipahinto muna ang trabaho dahil hindi naman ito nakakontrata. Madali ring magtanggal or mag-alis ng tao kung hindi mo nagustuhan yung kanilang kalidad ng trabaho. Tawa sa advantage nito ay ang savings. On practice kasi na pag-arawan ang bayad sa mga tao, ikaw yung in charge sa pagbili ng mga materyales. Ikaw mismo ang magpo-purchase at mag-a-approve ng kung anumang materyales ang gagamitin sa site. So, mas may freedom kang mag-canvas ng mga mas mura or cheaper na materials or equipment na gagamitin mo sa construction. So, if makakahanap ka ng mas murang materyales at mga equipments, well, savings mo na ito sa iyong budget. Pangatlong advantage nito ay ang quality of work. Dahil nga walang fixed na araw na matapos ang isang task, ng concreting, finishing or roofing installation at iba pang gawain. Hindi minamadali ang trabaho. Di basta-bastang tatapusin para habulin ng isang deadline. Mas maingat, mas plakado, mas detalyado, mas quality nga ang work dahil nga walang hinahabol na oras. Hindi minamadali kaya mas maganda at maayos ang resulta ng iyong pagpapatrabaho. Yun ang kagandahan ng arawan. Ngayon, i-discuss naman natin ang mga disadvantages or issues na maaari mong ma-experience pag ganito. Hindi naman lahat ng gumagawa ng arawan ay may ganitong ugali sa pagtatrabaho. Hindi mo talaga maiwasang makakuha ng isang trabahante medyo may issue or magulang, kumbaga. So again, ano-ano nga bang mga issues na maaari mong ma-experience kung kukuha ka ng tao na arawan ang pasweldo? Una, maaring mas mabagal ang trabaho. Dahil nga ang mga tao ay binabayaran ng arawan, mas mahabang araw na gawin yung task, mas malaki ang makukubra nilang sweldo. Doon talagang ibang sinasadyang bagalan talaga ang pagtatrabaho para again, mas malaki yung makubra nilang kita. Hindi naman lahat, pero meron talagang iilan. Kung feel mo na medyo natatagalan na yung trabaho, dapat tanungin mo na si foreman or yung mismong taong nagtatrabaho kung ano ba ang estimated na araw o bilang ng days na kanilang matatapos yung task na yon. Para aware naman sila na binabantayan mo nga yung rate or yung bilis ng kanilang trabaho. Kung man kayo nakakontrata, at least alam mo yung time frame na gagawin yung specific task para hindi ka blind sa mga trabaho na ginagawa doon. Kung hindi na sunod yung timeline, pwede ka nang mag-demand na bilisan nila yung pagtatrabaho nila. Noon. Isa rin sa maaari mong maging issue sa arawan ay ang availability ng tao. Kung sakali na pahinto yung trabaho, in any case, hindi mo siguradong makukuha mo ulit yung taong nagtatrabaho sa iyo. Baka kunin sila ng ibang site or magtrabaho sila sa ibang construction.
Hindi mo naman sila pwedeng pigilan dahil nga no work, no pay sila. Dahil nga walang fixed amount or kontrata ang pinapatayo mong bahay, hindi mo matansya ang gastos, maubusan ka ng budget at mapahinto ang pagtatrabaho. Dahil doon again, maaring lumipat yung mga taong yun sa ibang construction site, which is hindi mo na sila ulit makukuha pa. So, yun ang maaring posibilidad. Yun yung mga kagandahan at mga issues na maaari mong ma-encounter kung arawan ang pagpapasweldo mo sa mga tao sa pagpapagawa ng bahay mo. Before naman tayo tumungo sa discussion about pakyawan, ulit iniimbitahan ko kayong i-check ang ating other videos dito sa ating channel para sa mga contents about sa iba't ibang concerns sa pagdi-design at pagtatayo ng bahay. So, check nyo later yung mga videos natin. Marami na dyan. So, makakatulong to sa inyo. Especially dun sa naghahanap ng mga discussion about house construction. And check them out later. Let's proceed sa ating next discussion. So, ano naman ang kagandahan at mga issues na maaari mo encounter kung pakyawan ang gagamitin mo sa pagpapatrabaho ng iyong bahay? Dahil pag sinabi nating pakyawan, ang pagkakaroon ng fix na bayad sa ipapagawa mong mga task, either sa pagpapatayo ng buong bahay or sa specific area, ang concreting, finishing, or roofing. So dito, una, dapat magkasundo muna kayo ng presyo ni contractor man or ni foreman sa magagawang trabaho. Usually, progressive billing or nakabase sa percentage ng natapos nilang trabaho ang bayad mo at hindi arawan. And fix ang bayad, kaya lumampas man sa deadline yung pinapatrabaho mo ay hindi ka na mag-a-add or mag-i-increase pa ng bayad sa mga tao. So basically, yun yung pakyawan. Ano naman ang kagandahan nito? Una, again, fix ang bayad. Ito ay mas may idea ka kung magkano ang iba-budget mo sa iyong ipapagawa. Dahil again, pagkakasunduan nyo muna yung presyo sa ipapatrabaho mo. So maiiwasan ang paghinto ng trabaho dahil sa kakulangan ng budget. Dahil alam mo na yung presyo ng trabahong iyon, kaya mas paglalaanan mo na ito ng pera. And second advantage nito ay ang mabilis matapos ang trabaho. Like sa arawan na nakabase sa number of days or araw ang bayad mo sa mga tao, may tendency silang pahabain yung araw ng paggawa nila para mas malaki ang makuha nilang sweldo. Ang pakyawan nga ay may fix na bayad, kaya mas clear yung deadline ng pagtatrabaho. Again, kahit bagalan nila yung paggawa nila, same lang yung bayad sa kanila. At kung pakyawan ay may tendency talagang mas bumilis yung trabaho ng tao. Mas mabilis silang matapos sa kanilang ginagawa, maaari na silang mag-proceed sa ibang project, kaya mas malaki yung kita nila doon. Again, generally, mas mabilis talagang matapos ang trabaho pag pakyawan kontra sa arawan. Hindi ka mag-worry kung iiwan ka ng mga taong nagtatrabaho dahil nga nakakontrata sila, fix yung bayad nila. Depende rin kung mayroong problema sa pagbabayad ng sweldo sa mga taong ito. But generally, ma-secure ka sa availability ng manpower kung pakyawan. So, yun ang kagandahan ng pakyawan. Ano naman ang mga issues nito? Pag-usapan din natin. Isa sa main downside ng pakyawan ay ang maaaring compromise sa quality of work. Dahil nga fix ang bayad at may deadline ang trabaho, may tendency ang ibang trabahante na madiliin yung kanilang mga ginagawa. Iba ay ginagawa ang shortcut or hindi pina-follow yung standard process ng mga task na dapat nilang tapusin. Again, magiging compromise na sa quality of work. Kaya nga kung pakyawan, maganda talaga na may nag-check sa quality of work na ginagawa ng mga tao para naman hindi ganun makompromise yung quality ng pagpapatayo or ginagawa nila. And para iwas shortcuts. Rin sa issue sa pakyawan ay ang tendency nitong maging mas mahal talaga kumpara sa gastos mo kung arawan yung pinili mo. Tendency kasi ang mga contractor or yung mga tao na kukunin mo na i-inflate yung mismong construction cost or yung halaga ng ipapagawa mo para sa mas malaking kita. Kasi usually pag pakyawan, sila rin yung
naka-in charge sa pagbili ng mga materyales. Kaya maaring doon nila kunin yung patong sa kanilang kita. Well, naturally, kailangan din naman talaga nilang kumita. Kaya yung mga bagay na yon ay commonly practice kung pakyawan nga. Again, may tendency mas mahal talaga pag pakyawan ang pinili mo over arawan. So, yun ang comparison between pakyawan and arawan sa pagpapasweldo or pagbabayad sa mga magtatrabaho sa iyong bahay. Kung ang piliin mo ay dapat mo munang kilatisin ang mga taong kukunin mo. Tanong ka kung saan sila huling nagtrabaho or kung sino ba ang pinagtrabahoan nila dati na pwede mong i-check later sa quality of work nila. Mag-research ka rin ng mga scope of work sa ipapatayo mong bahay para meron ka namang idea sa flow ng trabaho para hindi ka namang blind sa pagpapagawa ng bahay mo. Is meron ka namang background knowledge ukol dito para hindi ka madaling maisahan ng mga mapansamantalang tao. Kasi again, hindi lahat ng taong makukuha mo ay matitino. Meron talagang magugulang. Kaya it's better to have that backup knowledge para again, hindi ka maisahan. Buti na ang may alam. Okay, kung nagustuhan mo ang videong ito, don't forget to like and share. Lagay din sa comment section below ang iyong opinion or kung meron kang katanungan related sa ating topic. Ito ay yung Kuya Architect. Salamat sa panonood at kita-kita tayo ulit sa ating bagong videos. Bye!